mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. Kumusta ang lahat? Happy Saturday. Wala about sa sasakyan dito sa Ireland. Ang sasakyan dito sa Ireland ay right hand drive. Yun. Kasi ako, first time kong mag-drive ng right hand drive 7 months ago. Dahil sa lakas ng loob ko, dahil nakapag-drive din ako dito. Pero ang ginawa ko nga pala, kumuha ako ng international driver license sa Pilipinas. Yun. Hanggang ngayon wala pa akong local driver license. Yan. Pero nagagamit ko pa rin yung international driver license ko. Dahil valid naman dito 'yon. And then isa pa, inad ako sa insurance ng company para makapag-drive sa mga sasakyan ng company. Katulad nito, company car ito. Kaya nakapagdadrive ako. Kasi kung hindi ka naka-add sa insurance ng company para dun sa mga sasakyan nila, hindi ka rin makapagdadrive. Dahil dito sa Europe o sa ibang bansa, katulad din sa Saudi, kasi sa Saudi ako galing, kapag ka hindi inad sa insurance, hindi makapagdadrive. Ganon din dito sa Ireland. Yan. Hindi pwedeng mag-drive na hindi naka-add sa insurance. Yan sa kanila, violation yan. Tsaka maganda pala kung mag-a-abroad kayo, advice ko lang, maganda kung mag-a-abroad kayo dito sa Europe o sa Ireland o saan man na i-check niyo yung website kung anong valid na, anong mga bansa kung saan valid yung international driver license. Yan. Kasi maraming bansa ang valid yung international driver license for 1 year. Yun ang ginawa ko. Kumuha ko ng international driver license. Yun. Kasi katulad nga nito, anytime pagka may pupuntahan kami o kung kailangan namin ng sasakyan, makapagdadrive ako. And then ang kagandaan nun, wala ka pang local driver license, makapagdadrive ka na. Kasi kung maghihintay ka pa ng local driver license, napakatagal ng process dito. Hindi katulad sa Pilipinas, medyo alam mo na natin, mabilis na kumuha din ng license sa Pilipinas, lalo na kung marunong ka naman talaga. Yan. Mabilis dun dito kasi medyo iba ang process nila kaysa sa atin sa Pilipinas. Tsaka dito, kaya ang ginagawa ko, nagre-review pa rin ako, hindi pa ako nagtitik ng theory test para sa aking local driver license. Gusto ko kasi once na mag-take ako ng theory test, yung makakapasa na ako, kasi mahirap na mag-exam na tapos hindi ka pa rin makakapasa. Kailangan, okay, marami din namang hindi nakakapasa dyan. Kahit na local dito, kahit na taga dito sa lugar na to, maraming hindi pumapasa ng nila dito, theory test, practical test. Yeah. Kaya ako gusto ko yung unang exam ko, makuha ko na agad yung theory test. Kasi once na nakuha ko na yung theory test, i-apply ko na yun. Pag nakapasa ako ng theory test, i-apply ko na yun para sa learner pa lang yun. Yan. And then after ng learner, maghihintay ka pa ng mayroon dito na 12th session kapag ka bagong-bago ka talaga. Magbabayad ka ng accredited instructor dito. Yan, kailangan magbayad. Ako, plano ko rin kahit may international driver license na ako, gusto ko pa rin na doon sa sa 12 session. Parang hindi naman nagmamadali kasi siyempre may nakapagdadrive naman ako dito. Pero kailangan makakuha tayo ng local driver license. Napaka-importante nun dito. Yan. Kasi yung international driver license, ang validity noon is lang yun, 1 year lang validity noon, international driver license. So syempre alangan namang uuwi pa tayo sa Pilipinas para makapag-renew. Kaya yung gagawin natin, habang nagda-drive tayo, within a year dapat makakuha na tayo ng driver license. Yan. Kasi importante yun.
Ito nga pala ang ano, ito, right hand drive. Yan, right hand drive. Madali lang naman kung galing tayo sa ano, kung galing tayo sa left hand drive. Isipin lang natin lagi, kasi ako nung una ako, inisip ko lang lagi pag nagda-drive ako, driver to driver side ang ano, ang position ng sasakyan. Kaya tsaka yun nga, pagka right hand drive, dapat nasa left side ka ng kalsada. Okay? Yun ang aking experience at aking ginawa dito. Kaya ako nakapag-drive, and ano pa lang, first week ko dito sa ano, dito sa Ireland. Then nag-ano ko doon sa company na sabi ko kailangan ko ng sasakyan weekend. No, nung first week ko, trinay ko na agad na mag-drive. Yun, kasi nga lakas ng loob din ba, pero kailangan din pag nag-drive talaga, syempre isipin mo agad, dapat mano ko to, makuha ko to agad. Yan. Ang gamit ko pa nung sasakyan is yung malaking van, hindi katulad nito, maliit lang to eh. Oo. Ito very handy ito. Hindi katulad doon sa malaking van. Oo. Yan. At saka ang kagandahan nitong maliit, very handy. Hindi siya katulad noon, ang hirap sang side mirror, rear mirror. Pagka yung van kasi wala siyang hindi mo magamit ang rear mirror. Kaya nga ito, nung ginamit ko to, di pa rin ako tumitingin sa rear mirror, lagi akong side mirror lang, kasi nga nasanay ako doon sa van na hinihiram ko. Yan. Ito maliit lang to, pero ang tawag din naman nito is small van, very small van. Kasi kung makita nyo, sarado yan dito, sarado to, kasi ano lang yun, kakargahan lang yun nasa likod niya. Yan. Maganda mag-drive din dito, at saka very discipline ang mga ano dito driver. Pero ang tutulin nilang magpatakbo. Oo. Pero syempre, kapag nag-ano ka talaga, nag-drive dito, alam mo na kailangan pasensyoso. Kasi nga, unang-una, pagka nagkaroon ng violation, alam mo na dito, sa lugar na ito, sa Ireland, halimbawa dito sa amin, mahirap na nagkaka-points ka sa license. Yan. Kasi syempre, maapektuhan din yung pag nababawasan, or minsan nabasa ko kasi yan sa mga nire-review ko, magkaroon ng violation, may penalty plus suspended yung license na mga ilang buwan. Yan. Di pa ako totally, wala pa akong driver license, local driver license, pero may international driver license ako. Yan. Okay, sana may natutunan tayong kaunti sa aking video. Sa mga bago nga pala sa aking YouTube channel, baka naman pwedeng pa-subscribe, and pwede kayong mag-comment para naman ma-shoutout ko yung pangalan nyo. Kahit maliit pa ang ating YouTube channel, siyempre nandiyan na yan, at least na-shoutout ko rin kayo. Maraming salamat. Ako nga pala isang structural engineer dito sa isang company dito. And then ang ginagawa ko po dyan sa company is nagdi-design ako ng structural steel, kasi ang company pinapasokan ko is fabrication company ng structural. Yan ang pinapasukan ko. At ang ginagamit kong software is robot structural analysis. Yan, pag nagdi-design ako ng isang, for example, warehouse, data center. Yan. Pero may isang business na ako na nakapag-design ako ng isang maliit lang na project, Boston project. Yan, Boston project 'yon. Medyo nanibago rin ako dahil medyo nasasanay na ako sa Eurocode, and then napunta doon sa ASI. Pero okay lang, same lang naman 'yon, same application lang naman. Yan. Kasi dito kasi walang earthquake dito. Yun ang medyo yung earthquake load, kasi maraming consideration din. Kasi doon sa Amerika, laging record yung earthquake load, di ba? Then dito is sa ginagawa namin karamihan, lalo na dito sa Ireland, wala ditong earthquake, kaya minsan hindi na namin sinasama yung earthquake load. Yan. Kasi wala nga, zero ang dito, ang loads ng earthquake. Yan.
Okay, napunta na ako sa trabaho. Papaalam na sana ako. Maraming salamat sa inyong lahat dyan, guys. Sana subaybayan yung aking YouTube channel. Mag-shoutout na nga pala tayo sa nag-comment sa aking video. Shoutout to Guma TV. Isa rin po siyang YouTuber. Sana supportan nyo ang kanyang YouTube channel. Pa-subscribe din sa kanyang YouTube channel, Guma TV. Shoutout din nga pala Love Nature's Beauty. Yan. Isa rin siyang YouTuber. Baka pa-subscribe din po. And shoutout kay Christy Gaspar. Mga YouTuber din sila. Shoutout. Mega love shoutout sa inyo. And shoutout to Maribel Baroga. Yan. Thank you so much sa pag-comment nyo. And shoutout din Ate Lani Turner. Thank you so much sa pag-comment. Thank you nga rin pala kay Mr. Badir. Thank you sa pag-comment sa aking mga video. Maraming salamat. Sana mag-comment kayo ulit sa aking mga video para ma-shoutout ko kayo. Thank you very much. Yan, okay. Dito na lang po muna ang aking video. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa babago nga pala sa aking YouTube channel, pwede kayong mag-subscribe. Thank you so much in advance. Sana mag-comment kayo, guys, para ma-shoutout ko dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Keep safe and God bless. Thank you so much. See you in my next vlog. Bye.